Akala ni Kiko ay ligtas na ang lahat sa loob ng 4 na sulok ng kanilang tahanan. Ngunit paano kung ang mismong pamilya ng kanyang asawa, ang bayaw at ang kanilang ampon ang magiging mitsa ng mga bawal na pagnanasang tuluyang bumago sa kanyang pagkatao? Sa gitna ng lumbay, pagluluksa at mga sikretong pilit kumakawala, may mga pangyayaring hindi dapat mangyari pero hindi niya napigilan. Ito ang kwentong sumira at humubog sa kanya, isang confession na hindi niya akalaing matatapang niyang ibabahagi. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Bago tayo tuluyang sumabak sa masalimuot na confession na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads at mga kwentong kapupulutan ng aral. At syempre, isang mainit at espesyal na shoutout para sa ating solid na taga-subaybay, walang iba kundi si Mark Anthony Bars. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Tara, simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, kumusta ka? Isa ako sa mga masugid mong taga-subaybay dito sa channel mo. Marami akong natutunan sa mga kwento at payo mo at marami rin akong bagay na naihahambing sa sarili kong karanasan. Sa paniniwala ko noon, isa akong tunay na lalaki na hindi kailanman nagkagusto sa kapwa lalaki. Tahimik lang ang buhay ko. Simple lang ang pangarap ko, makatulong sa pamilya at mamuhay ng maayos. Ako nga pala si Kiko. 5'8" ang height ko at moreno. Tipikal na itsura ng Pinoy, taga Pampanga ako. Maaga akong nangibang bansa bilang isang overseas Filipino worker sa Kuwait dahil ang tinapos kong kurso ay HRM. Nakapasok ako sa Kuwait Airlines bilang catering staff. Kami yung naghahanda ng pagkain para sa mga pasahero. Maganda ang pasahod at 4 years ang kontrata. Kapag masipag ka at kaya mong mag-overtime, mas lumalaki pa ang kinikita. Sa dami ng mga Pilipino doon, babae man o lalaki, karamihan ay nakafocus lang sa trabaho. Halos walang pakialaman, kanya-kanyang diskarte para kumita. Hanggang sa may nakilala akong isang supervisor na babae. Filipino siya at madalas kaming magkasabay ng shift. Simple lang siya pero may kakaiba siyang aura. Hindi siya suplada. Unti-unti nakilala ko siya. Naging magka-close kami hanggang sa naging magaan na rin ang biruan namin. Tuwing uwian, madalas ko siyang nakakasabay. Ma'am, saan po kayo sa Pilipinas? Tanong ko minsan. Ngumiti siya bago sumagot. Sa Malabon ako. Ikaw, saan ka? Mabilis niyang balik na tanong. Ay, ma'am, sa Pampanga naman po ako. Sagot ko. Nagkamayan kami at doon ko napansin ang kanan niyang kamay. Medyo dikit-dikit ang mga daliri niya. Kaya ang iniabot niyang kamay ay yung kaliwa. Pasensya ka na, kaliwa ang pinang-shake hands ko. PWD kasi ako, sabi niya. Okay lang po ma'am, yung kapatid ni mama sa Malabon din nakatira. Malapit daw sila sa malaking simbahan, sabi ko. Ngumiti lang siya tapos tinanong ako, ano nga ulit pangalan mo? Francisco po, pero Kiko na lang po ang itawag niyo. Oh, Kiko, ilang taon ka na dito? Magda-2 taon pa lang po ma'am. Ah, ako naman, last ko na to. Uuwi na rin ako sa Pilipinas, sagot niya. Kuya Will, habang papalapit ang pag-uwi niya sa Pilipinas, lalo kaming naging close. Mas nakilala ko pa siya. Masarap siyang kasama. Pero nang tuluyan na siyang umuwi, doon na rin parang naputol ang lahat. Parang doon na rin natapos ang kung anong meron sa amin, kung ano man yon. Lumipas ang panahon, Kuya Will,
At dumating na rin yung oras na ako naman ang uuwi ng Pilipinas dahil tapos na ang kontrata ko. Sa awa ng Diyos, napatapos ko ang isa kong kapatid at nakabili rin ako ng maliit na lupa sa Philamer Homes. Dahil ayaw kong mabakante, agad akong nag-apply sa Philippine Airlines bilang catering staff. Pinalad naman akong matanggap. Para makatipid, nakitira muna ako sa mga kamag-anak ko sa Malabon. Araw-araw, ganito ang routine ko. Sasakay ako ng jeep papuntang monumento dahil malapit lang iyon. Tapos sasakay ako ng LRT papunta sa work. Paulit-ulit lang ang ganitong biyahe araw-araw. Isang araw, Kuya Will, habang nag-aabang ako ng jeep papasok, may narinig akong babaeng sumisigaw. Hindi ko pinansin noong una at sumakay lang ako ng jeep. Kinabukasan, ganoon ulit ang nangyari. May sumisigaw ng pangalan ko. Kiko, Kiko. Nagtaka ako kasi wala naman akong kakilala sa lugar na yon. Pero nung napalingon ako, agad ko siyang nakilala. Si Ma'am Cha. Nakilala ko siya agad dahil sa kamay niya, yung mga daliri niyang magkakadikit. Lumapit ako sa kanya at nagkumustahan kami. Kaunting kwentuhan lang, pero ramdam ko agad na parang walang nagbago. Sobrang liit ng mundo, ma'am, sabi ko. Ikinwento ko sa kanya kung saan ako nagtatrabaho at kung kailan ang mga off ko. Kuya Will, dahil sa muling pagtatagpo namin, mas lalo pang lumalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating sa point na niligawan ko siya at naging kami. Habang tumatagal, lalo ko siyang nagugustuhan. Isa sa mga hinahanap ko sa isang babae ay yung marunong sa buhay at business-minded. Si Ma'am Cha, ganun siya. May 4 siyang pwesto na pinapaupahan at tuwing gabi naman, nagtitinda siya ng ulam sa harap ng bahay nila. Doon ko nakita kung gaano siya kasipag at kadiskarte. Hanggang sa nagdesisyon na ako na ipakilala siya sa mga magulang ko. Tinanggap naman siya ng pamilya ko. Kalaunan, nagsama na rin kami at nagpakasal. Kuya Will, hindi ko kinakahiya na ang napangasawa ko ay isang persons with disability. Para sa akin, hindi iyon sukatan ng pagkatao. Mas tinitingnan ko kung paano siya dumiskarte at kung paano niya pinapahalagahan ang buhay. Yung bahay nila, nasa mismong harap ng kalsada. Maingay at minsan mabaho dahil sa paligid. Pero nandun ang kita. Maliit lang ang bahay nila, makitid at 2-story. Pero para sa akin, doon nagsimula ang totoong buhay naming dalawa. Isang gabi, Kuya Will, nagpapahinga na kami sa bahay nang biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas, nakita ko ang kapatid ng misis ko na lalaki, si Lance, kasama ang isang binatilyo na ampon nila. Wala na raw kasing mga magulang yung bata. Napansin ko rin na may pagkakuripot sila pagdating sa pera, siguro dahil na rin sa pinagmulan nilang lahi. Pagpasok pa lang, agad napansin ng misis ko ang amoy. Oh, amoy alak ka na naman. Kumusta na yung pwesto mo dun sa pier? Tanong niya. Sumagot si Lance, okay naman te. Sabay abot ng isang sobre na may laman na pera. Ikaw na bahala dito. Tinanggap iyon ng misis ko. Tapos biglang nagsalita ulit si Lance. Gising pa ba si kuya? Parang tuwing pumupunta ako dito, lagi siyang tulog. Parang ayaw yata akong makaharap. Sumagot ang misis ko. Kahihiga lang. Gising pa yan. Maya-maya, tinapik niya ang paa ko. Kuya Kiko, tagay tayo. Inutusan pa niya yung kasama nilang binatilyo na bumili ng 6 na bote ng Red Horse. Kuya, baba lang ako saglit. Wala tayong pulutan. Dagdag pa niya. Bago ako bumaba, kinausap ako ng misis ko. Papi, huwag kang papasindak sa kapatid ko. Medyo siraulo yan. Unahan mo na lang sa tapang, sabi niya sa akin. Pagbaba ko, nagsimula na kaming uminom. Habang tumatagal kung ano-ano na ang napag-uusapan namin. Hanggang sa napunta sa biruan,
Bayaw, ilan na ba timbang mo? Tanong ko. Tumaawa siya bago sumagot. Kuya, hindi ko alam. Sabi ko naman, baka hindi ka na makapag-asawa niyan. Ang laki na ng tiyan mo, para ka ng baboy. Napangiti lang siya tapos sumagot, Kuya, simula nung naulila kami ni ate, sa sobrang stress, pagkain na lang ang naging libangan ko. Bigla niyang binago ang usapan. Kuya, ate, tag-ulan na kasi? Baka dito muna kami tumuloy ni Louie. Konting ulan lang, baha na agad doon sa tinitirhan namin. Sumagot ang misis ko. Sige, dito na lang kayo. Sa lapag muna kayo matulog. Doon nagsimula Kuya Will, na mas madalas na silang nandun sa bahay namin. Lumipas ang mga buwan Kuya Will, at mas nakilala ko pa ang bayaw ko na si Lance at ang ampon nila. Malaki ang katawan ni Lance at matangkad, nasa 6'2" ang taas. Yung ampon naman nila, binatilyo pa lang pero maputi at may itsura, parang artista. Isang araw na day off ko, sinama ko ang misis ko sa Pampanga. Pinasyal ko siya sa lupang nabili ko. Nagulat siya nang iabot ko sa kanya ang titulo. Sabi ko sa kanya, ito na yung matagal ko ng pangarap. Dito tayo magtatayo ng bahay. Kitang-kita ko yung saya sa mukha niya. Sabi niya, may ipon naman tayo. Pwede na tayong magpatayo kahit kailan. Kuya Will, dahil doon, napagdesisyonan ko na mag-abroad ulit para makapag-ipon palalo. Habang naghihintay ako ng pagkakataon na makaalis ulit, gusto ko sana na mabuntis ko ang misis ko. Pero isang araw, habang nag-iinuman kami sa bahay, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ng bayaw ko. Napikon ako sa biro niya. Sabi niya, Kuya, kahit anong gawin mong pwesto, hindi mo mabubuntis si ate. Hindi naman yan nireregla. Sabay tawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nasapok ko siya. Sabi ko, ang laki-laki mong tao pero daig mo pa babae kung umasta. Baboy ka pa at mabaho. Pati ang ampon mo, parang salot dito sa bahay ng ate mo. Pagkasabi ko nun, bigla niya akong sinabuyan ng tubig na nasa baso. Sumagot siya, ikaw, pera lang ng kapatid ko ang habol mo. Kung hindi mo na pangasawa si ate ko, baka mas mahirap ka pa sa daga sa Malabon. Pagkasabi niya nun, tuluyan na akong nagalit at sinuntok ko siya. Ang umawat lang sa amin ay yung ampon nila at ang misis ko. Habang pinipigilan siya, sumigaw siya ng mura. Putya ka! Tandaan mo to. Pag pumayat ako, gagawin kitang parang babae. Hayop ka. Doon Kuya Will, nagsimulang masira ang relasyon namin bilang magbayaw. Pagkatapos ng nangyari, Kuya Will, humupa rin ang galit namin ng bayaw ko. Kinabukasan, hindi kami nagkibuan. Ramdam ko yung bigat sa loob ng bahay. Maya-maya, lumapit sa akin yung ampon nila na si Louie. Yumakap siya sa akin. Kuya Kiko, sorry po. Huwag niyo po ako idamay sa galit niyo, sabi niya. Ginitian ko siya at ginulo ko ang buhok niya. Parang sinasabi na okay lang. Sige lang Louie, wala akong sama ng loob sa'yo. Love kita kasi nakikita ko kung gaano ka tumutulong sa ate mo, sagot ko. Pagkatapos nun, napatingin ako sa bayaw ko na nakahiga pa. Lumapit ako at tumabi sa kanya. Bayaw Lance, pasensya na kagabi. Alam mo naman, pag may alak, minsan napapasobra. Dapat sa tiyan lang, hindi sa utak, sabi ko. Bigla niya akong niyakap. Kuya, pangako magpapapayat na ako. Ayoko na tawagin mo akong baboy. Sorry kuya, sagot niya. Sabi ko naman, ayos lang. Tara na magluto na tayo ng almusal. Hindi pa rin siya agad sumagot, kaya biniro ko ulit. Galit ka pa ba o nagtatampo ka lang? Kahit mataba ka, kaya pakitang buhatin. Sabi ko habang natatawa. Medyo gumaan ang pakiramdam namin pagkatapos nun, kahit may konting hiya pa. Bumaba kami ni Lance kasama si Louie at doon na kami nag-almusal. Tahimik pa sa umpisa, pero unti-unti
Bumalik din sa dati ang usapan. Kuya Will, bago ako muling umalis ng bansa, may 2 linggo pa akong natitira. Sa mga araw na yon, mas napapadalas ang usapan namin ni Louie. Isang araw, lumapit siya sa akin at parang may gustong sabihin. Kuya Kiko, binata na po ako. Tulungan niyo naman po ako sa doktor, sabi niya. Nagtaka ako. Bakit, Louie? May sakit ka ba? Lumapit siya at bumulong. Kuya, gusto ko na po magpatuli. Napatawa ako ng malakas sa sinabi niya. Seryoso ka ba? Tanong ko habang natatawa pa rin. Kuya, huwag kang magagalit ha. Dagdag pa niya. Minsan kasi naririnig ko kayo ni ate. Pag naririnig ko ang ungol mo, sinasabayan ko. Ang sarap pakinggan. Lalo akong tumawa sa sinabi niya. Loko ka. Binabantayan mo pala kami tuwing nag-love making, sabi ko pabiro. Ang sabi ko, tingnan nga natin kung pwede na siyang patuli. Nang ipakita niya, napansin ko na may manipis na siyang buhok at mahaba na rin. Kuya Will, doon ko nakita na kahit bata pa si Louie, may sarili na rin siyang pag-iisip at curiosity sa mga bagay na hindi pa niya lubos na naiintindihan. Kuya Will, bigla ko siyang nabiro. Sabi ko, oh, makailang beses muna ako sinabayan. Sinundan ko pa ng tawa. Sumagot naman siya agad, lagi-lagi po kuya. Noong araw ng despedida ko, Kuya Will, ang dami naming pinag-usapan. Mga plano, mga habilin. Lahat naman, maayos at mukhang maganda ang magiging takbo. Pagkatapos ng inuman, kaming 4, ako, ang misis ko, ang bayaw ko, at si Ampon, nagpahinga na. Maya-maya, narinig ko ang misis ko na nagsabi sa kapatid niya, tara baba muna tayo. Hindi pa nakalak ang mga pinto saka kukuha na rin tayo ng tubig. Kuya Will, pagkapanaog nilang 2, biglang tumabi sa akin si Ampon. Mahina ang boses niya nang magsalita. Kuya, bilhan mo ako ng sapatos. Tapos, bigla niya akong hinalikan sa labi. Nagulat ako, Kuya Will. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Kuya, love po kita. Bigla akong kinabahan at uminit ang pakiramdam ko. Sabi ko sa kanya, baka biglang umakyat yung 2. Sumagot siya, maririnig naman po natin pagpaakyat na sila. Tapos muli niya akong hinalikan. Kuya Will, doon ako lalo nagulo. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nadadala sa sitwasyon. Saglit lang, naramdaman ko na hinahawakan ko na siya. Parang nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Hindi ko na napigilan ang nangyayari. May nangyari sa amin ni Ampon noong mga oras na yon. Kuya, bilisan mo. Malapit na ako, bulong niya. Kuya Will, doon na ako tuluyang nadala. Hindi ko na naisip kung tama pa ba ang ginagawa ko. Basta ang alam ko, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Kinabukasan, nasa airport na kami. Paalis na ako noon. Yung bayaw ko naman, siya ang naging emosyonal. Bago ako pumasok, sabi ko, ihi muna ako. Sumabay naman siya sa akin. Tahimik lang kami habang ginagawa namin yon. Pagkatapos, bigla niya akong niyakap. Kuya, pag pumayat ako, ano regalo mo sa akin? Biniro ko siya. Sabi ko, asawahin mo ako. Natawa ako, akala ko biro lang lahat. Pero bigla niya akong hinila papunta sa loob ng CR at niyakap ng mahigpit. Kuya, mahal kita. Hindi ko na maririnig yung ungol mo na nagpapalibog sa akin. Natigilan ako, Kuya Will. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang nasabi ko na lang, basta pag pumayat ka, ako ang magpapangiti sa'yo. Kuya Will, doon ako lalong naguluhan sa sarili ko. Tapos umuwi ako sa amin. Matatapos na ang bahay na pinapagawa ko. Pero kasabay noon, dumating ang pinakamabigat na balita sa buhay ko. Namatay ang misis ko dahil sa COVID-19. Sobrang nanghina ako, Kuya Will. Halos hindi ko na kinaya ang lahat ng nangyari. Pumayat ako ng sobra. At sa lahat ng iyon, yung bayaw ko at si Ampon ang nag-alaga
at gumabay sa akin. Kuya Will, hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Hanggang dito na lang muna. Abangan mo na lang ang kasunod nitong kwento ko. Napakabigat at puno ng emosyon ng kwento ni Kiko. Sa gitna ng ating pagluluksa, madali tayong mawala sa landas at madaling humanap ng comfort sa mga taong nasa paligid natin. Kahit pa alam nating hindi ito tama. Kiko, naiintindihan ko ang iyong kalituhan. Ang pagkawala ng asawa ay isang malaking trauma at natural lang na humanap ka ng masasandalan. Pero tandaan mo, ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa mga sitwasyong magpapagulo lamang lalo sa iyong pagkatao. Minsan, kailangan nating lumayo sa mga sitwasyong toxic upang makita natin ang malinaw na direksyon. Huwag mong hayaang ang lumbay at tukso ang maging basehan ng iyong mga susunod na desisyon. Ang moral lesson natin dito, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang kakayahang maglagay ng hangganan o boundaries, lalo na kung ang sitwasyon ay paulit-ulit na sumisira sa iyong prinsipyo. Hindi lunas ang pansamantalang pagnanasa sa isang pusong sugatan. Mga ka-desires, ano ang masasabi niyo sa sitwasyon ni Kiko? Sa tingin niyo, tama bang manatili siya sa piling ng kanyang bayaw at ampon? O dapat na siyang lumayo para makapag-move on? I-comment nyo ang inyong mga payo sa ibaba. Babasahin natin ang inyong mga opinyon. Kung natamaan kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na confessions. Ito ang M2M Desires. Binibigyang boses ang mga lihim na kwento. Hanggang sa muli.